Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ako po, si Roy. Isa ring OFW. At narito pa po ako sa ibang bansa. May ilang buwan na rin ako nakikinig sa inyong mga kwento. At nais ko rin sanang ibahagi sa inyo itong kwentong nalalaman ko tungkol sa karanasan ng isa ko pong tiyuhin na si Tio Arnel. Ipinanganak at lumaki po siya sa kanilang probinsya. At hanggang ngayon ay doon po siya naninirahan kasama ang kanyang pamilya. Noong binata pa po si Tio Arnel ay mahilig siyang manguha ng kung ano-ano sa kagubatan. Kung minsan naman ay sa ilog ito naglalagi at doon nangunguha nang maaari nilang maiulam. Masipag po siya at talagang naaasahan ng kanilang pamilya. Napakalaking tulong yung nagagawa niya sa buo nilang mag-anak. Dahil yung pagkain nila sa pang-araw-araw ay nagagawa ng matugunan ni Tio Arnel dahil na rin sa kanyang kasipagan. Minsan, magkagabi na, ay hindi pa rin umuwi si Tio Arnel sa kanila. Kaya medyo naalarma na yung kanyang mga magulang at kapatid. Nang maghahapunan na sila, ay wala pa rin si Tio Arnel. Kaya, nag-alala na sila. Pagkatapos nilang kumain, ay nagpasya na silang ito ay hanapin. Noong mga panahong iyon pa naman ay lagana pa yung mga sawa doon sa kanilang bayan. Malalaki talaga ang mga ito na kayang lumunok ng tao. Kung kaya iyon yung kanilang pinangangambahan, baka napahamak na ito. Una nilang pinuntahan ang kanilang mga kababaryo at ipinagtanong kung kanila bang nakita si Tio Arnel. Ngunit iisa ang kanilang mga sagot na hindi nila ito nakita ng buong araw na iyon. Nagpatulong sila sa kanilang mga kaibigan at kaanak na ito ay hanapin. Bit-bit ang kanilang mga Aladin at Moron ay matyaga nila itong hinanap sa kadiliman ng gabi. May mga dala pang lata ang iba sa kanila na pinapaingay upang mabilis silang marinig ni Tio Arnel kung sakali. Pero bigo silang makita ito. Malawak na ang kanilang nasuyod noong mga pagkakataong iyon. At dahil sa antok, maging ng pagod, ay minabuti nilang ipagpatuloy na lang yung paghahanap sa kinabukasan. Ngunit karamihan sa kanilang mga kababaryo ay may pang-araw-araw rin na gawain. Kung kaya, iilan lamang silang naghanap ng sumunod na araw. At kinagabihan noon, ay doon pa lamang dumami ang kanilang bilang. Pagkatapos na sa kanilang mga gawain ang karamihan sa kanila, matyaga nilang muling sinuyod ang mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. At tulad ng naunang gabi ay bigo pa rin silang makita ito. Ilang araw nilang ginawa ang paghahanap kay Tio Arnel.
Pero hindi nila ito matagpuan. Ni kaunting bakas nito ay wala. Pero hindi pa rin sila nawala ng pag-asa. Lalong-lalo na ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Isang araw, habang magsusuga ng kanilang kalabaw, ang kapatid ni Tio Arnel ay bigla na lamang itong nagulat nang mapatingin siya sa itaas ng isang puno. Pagkat nakita niya doon ang kanyang Kuya Arnel na nakapatong, medyo nagtaka pa nga siya kung bakit ito naroon at kung ano ang ginagawa nito. Kanya itong sinigawan, ngunit tila hindi siya nito naririnig. Nang sipatin pa niya itong mabuti, ay napansin niyang nakapikit ito at nakapagtatakang nagagawa nitong maibalanse ang sarili sa manipis na sanga ng punong iyon, na para bang napakagaan ng kanyang katawan. Muli niyang sinigawan ang Kuya Arnel niya, ngunit hindi pa rin siya pinansin nito. Kaya nagpasya na lang siya na umuwi. Nagmamadali siyang bumalik sa kanila at agad na ipinalita na kanyang nakita si Tio Arnel sa puno ng bulak. Tuwang-tuwa ang mga magulang nila at ibang kapatid nang marinig ang balitang iyon. Mabilis nilang tinungo yung lugar na magkakasama kung nasaan si Tio Arnel. Ngunit sila man ay nagtaka nang kanila itong makita na nakapatong sa manipis lang na sanga ng puno. Nagulat sila at namangha kung paano nagawa ni Tio Arnel yung bagay na iyon na hindi man lang nauhulog. Bukod doon, napansin din nila na nakapikit nga ito, na animoy mahimbing siyang natutulog. Sinigawan nila ito at pilit na pinapababa, ngunit hindi ito gumalaw. Tila ba wala itong malay at hindi sila naririnig, hanggang sa nagpasya na silang kalampagin ng puno. At makaraan ang ilang sandali, ay doon pa lang nila nakita nagkamalay na bigla si Tio Arnel. At dahan-dahan itong bumaba mula sa puno. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay hindi nila ito makausap. Tahimik lamang at tulala. Wala silang ideya sa kung ano ang talagang nangyari dito. At dahil sa walang manggagamot doon na malapit sa kanila, kung kaya ang tangi lang nilang magagawa ng mga panahong iyon ay ang maghintay. At makalipas ang isang linggo, ay nakita nila yung unti-unting pagbuti ng kalagayan nito, hanggang sa nanumbalik na ang dati nitong sigla. At nang ito ay magkwento, sinabi niyang mayroon siyang nakasalubong sa gubat na isang magandang dalaga. Mayroon itong napakagandang kasuotan na talagang kumikislap pa. Niyaya umano siya nito na magpunta sa kanilang lugar, na pumayag naman siya dahil parang nahalina siya sa ganda ng babae. Doon daw niya nakita ang isang napakagandang syudad na napakaliwanag at punong-puno ng mga ilaw. Pumasok pa raw sila sa tahanan ng babae at nakita niyang napakalaki ng bahay nito. Malapalasyo ang luwang noon at ganda, na may mga kawal pa umano silang tagapagbantay. Inalok siyang kumain ng babae, pero tumanggi daw si Tio Arnel.
Napakalayo kasi ng kanilang nilakad. At kapag pagod, ay wala talaga siyang ganang kumain. Inalok rin daw siya ng magandang babae ng kung ano-anong bagay, kabilang na rito ang ginto. Pero tumanggi umano siya at hiniling na gusto na niyang umuwi. Sabi pa niya sa dalaga, iyon lang daw ang tanging nais niya, ang makauwi na. At ipinahatid daw siya nito sa dalawa nilang kawal sa malaking pinto. Nainatid na lang siya ng tanaw ng magandang babae. Pero nakita niyang malungkot ito. At tangi doon ay wala na raw siyang natatandaan pa. Bumalik naman sa normal si Teo Arnel at nakapamuhay ng payapa. Ngayon ay may sarili na rin siyang pamilya at mga anak. Alam ng lahat ng taga sa kanilang baryo ang nangyari sa kanya. At ayan pong kwento na nais ko pong ibahagi sa inyo, Sir Baby. Sana po ay inyo ring magustuhan. Maraming salamat po. Itago mo na lang po ako sa pangalang Michael. Ibabahagi ko lang po yung kwento ng nanay ko. At sana ay inyo rin pong mapili. Ayon sa pagsasalaysay ng nanay ko, nung nag-aaral pa lamang sila sa sekundarya, ay may nakakatakot silang karanasan tungkol sa aswang. Kwento niya sa amin noon, malayo ang kanilang nilalakad sa araw-araw para lamang makapasok. Tinatyaga nila iyon sapagkat wala namang ibang paraan para sila ay makatapos. Minsan, nang pauwi na sila kasama ang dalawa niyang pinsan, ay may nakasalubong silang isang lalaki. Hindi iyon pamilyar sa kanila. Ang isang kapansin-pansin doon sa lalaki ay may tali ng panyo ang leeg nito. At mayroon iyong mancha. Kaya naisip nila nanay na may sugat iyon. Nang puntong makakasalubong na nila ito mismo, ay agad silang bumati ng maayong hapon doon sa nasabing lalaki. Ngunit hindi iyon umimik at nagpatuloy lang sa kanyang paglakad na para bang walang narinig. Binaliwala naman daw iyon nila nanay. Dumiretso lang din sila. Nang naroon na sila sa nagsangang daan kung saan daraan ng isa nilang pinsan, ay bigla na lang silang nakarinig ng humihingal. Kung kaya napalingon silang tatlo. At laking gulat nila nang makita ang isang napakalaking aso na ang taas ay higit sa kanilang mga bewang. Noon lang sila nakakita ng ganon kalaking aso sa tanang buhay nila. Buong panahon na inilagi nila doon sa kanilang probinsya, ni minsan ay hindi pa sila nakakita ng ganong kalaki. Kaya dahil doon ay napasigaw talaga sila ng ubod lakas. At panay din ang sigaw nila ng salitang tapang. Nagtatakbo sila papunta sa bahay ng isa nilang pinsan. Hanggang sa makasalubong nila ang tatay nito at mga kapatid na may dalang itak. Sinabi nila na hinahabol sila ng napakalaking aso, ngunit nang puntahan nila iyon ay wala na. Sa sobrang takot nila nanay ay nagpatid sila sa kanilang tiyuhin at mga pinsang lalaki. Pagdating ni nanay sa kanila ay nagtaka ang kanilang ama kung bakit kasama niya ang tiyuhin at mga pinsan. Kaya ikinuwento nila yung nangyari. Sabi ng kanilang ama, nakita rin niya umano yung malaking aso na hinapol ang kanilang alagang kambing kanina. Kung kaya kumuha daw siya ng itak at sinugod iyon. Na nang mapansin siya nito ay agad nananakbo umano
ang malaking aso. At sumapit pa nga raw iyon sa bakod na alambre. Sayang nga lang raw at nagawa noong makawala sa pagkakasabit sa alambre. Sana daw ay naabutan niya iyon at nataga. Pagpapatuloy pa ng tatay nila nanay, may sugat umano ang nasabing aso pagkat may bakas ng dugo na naiwan sa may alambre. Dahil naman sa mga narinig ni nanay na iyon, ay kanya ring ikinuwento na may nakasalubong silang lalaki na may tali ng panyo ang kanyang leeg at halatang may sugat iyon. At sinabi niyang noon lang nila iyon nakita doon sa kanilang lugar, kung kaya sigurado umano silang magpipinsan na iyon ay taga-ibang lugar. Sabi ni nanay sa kanila, natatandaan pa niya ang mukha ng lalaki na kapag kanya itong muling makita ay makikilala niyang talaga. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento.